Sa buhay natin, maraming pwedeng magbago. Maraming pwedeng dumating na magpapasaya sa'yo. Subalit hindi lahat ay mananatili sa tabi mo. Subalit laging may isang handang samahan ka sa lahat ng bagay. Sa hirap man o sa ginhawa, hanggang sa katapusan ng mga pusong nagmahal ng tunay at lubusan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Tumidilim na. Naliligaw na talaga ako. Napakadami na kasi nang nagbago. Basta ang alam ko, malapit lang sa bahay ng lolo ko yung malaking puno na sana makita ko. Kasi kapag nakita ko na yung puno na yun, alam kong malapit lang ang bahay ni lolo dun. Tama naman yung Google Map na gamit ko, kaya lang, nalilito ako. Buti na lang talaga at nakita ko yung malaking puno. At mula sa punong nakikita ko, lumapit ako kaagad dito at nagtanong ako sa lalaking nakatalikod. Nang tawagin ko siya, parang nagulat siya nang makita niya ako. Pero bakit ganun? Parang nakita ko na siya noon. Parang biglang kinabahan ako. At mula sa kanyang mga mata na nakatitig sa akin, hindi ito kumukurap. Ewan ko ba, pero nagulat ata siya. Pre, okay ka lang ba? Pasensya ka na, nagulat ata kita. Magtatanong lang sana ako kasi nawawala ako . Oo, nagulat ako, pasensya ka na. Isang ka ba patungo? Hinahanap ko kasi yung bahay ni lolo. 13 taon na kasi nung huli akong makapunta dito. Bata pa ako nun. At ang natatandaan ko lang, yung malaking puno na to. Habang nagsasalita ako, nakatitig lang talaga siya sa mga mata ko. Ewan ko ba kung bakit, pero habang pinagmamasdan ko siya, parang nakita ko na siya nun. Sa mismong lugar na to. Ako pala si Teo. Saan ba ang bahay ng lolo mo? Hindi ko nga alam pare. Hindi ko nga natanda. Pero natatandaan ko may katabing bakery yung bahay ni lolo dati. Bakery ba? Parang may isang bakery na malapit dito. Tara, sasamahan na kita. Wika niya sa akin habang nakatitig pa din siya sa mga mata ko. Pre, okay ka lang ba? Kasi kanina ka pang nakatitig sa akin. May mali ba sa mukha ko? May dumi ba ako sa mukha? At saka parang nakita na kita dati. Jiro, okay lang ako. Nagulat lang talaga ako sa'yo. Baka nasosobrahan lang siguro ako sa kape. Tara na, umayo upang matagpuan na natin ang lolo mo para makarating ka na sa paroroonan mo. Hala, ang angas mo naman pre. Para kang matanda sa sinaunang panahon. Kakaiba yung mga salita na ginamit mo. Hindi na uso ang ganun. Ganun ba, Jiro? Pasensya ka na. At eto, nagsimula na kami maglakad patungo sa kung saan. Sana mahanap ko ng bahay ni lolo.
Pagod na kasi talaga ako. Teo, pre, alam mo, parang nakita na kita. May natatandaan kasi ako dati nung nawala din ako sa lugar na to. Parang kamukha mo. Ganun ba, Jiro? Baka nga, kamukha ko lang. Taga-saan ka pala? Tawid dagat pa ako nakatira, Tiyo. Kung alam mo yung Mindoro. Doon sa pinakadulo pa. Napakalayo pala nung pinanggalingan mo, Jiro. Pero, paano kung di mo makita yung bahay ng lolo mo? Hindi ko alam, Teo. Baka sa gilid ng daan ako matulog. Pagod na din kasi talaga ako. Gusto ko lang magpahinga. Jiro, delikado matulog sa tabi ng daan. At saka gabi na. Baka mapahama ka. Kung gusto mo, matulog ka muna sa hotel kung saan ako naka-check-in. Alo, nakakahiya naman, Teo. Hindi mo pa ako kilala masyado. Okay lang yun, Jiro. Mukha ka namang mabait. Sige, Teo. Tara na sa hotel mo. Gusto ko na kasing maligo at magpahinga. Ang bilis mo namang magdesisyon, Jiro. Teo. Sabi mo na rin kasi na delikado matulog sa daan. Oo. Tama ka, Jiro. Tara na. Hindi na ako nagdalawang isip. Sumama na ako kay Teo. Mukha naman kasi siyang mabait. At yung hotel na tinutuluyan niya, hindi naman masyadong malayo sa lugar na to. Pagpasok namin sa hotel, dumiretso na kami kaagad sa isang silid. At sa loob ng silid na to, para kang nasa isang magandang bahay. Alo, Teo, hotel ba talaga to? Oo, Jiro. Dito ako pansamantalang nakatira. Teo, napakayaman siguro ng papa at mama mo. Kasi ang ganda ng hotel mo. Jiro, wala na akong magulang. Matagal na silang wala. Sorry, Teo. Pero sinong nag-aalaga sa'yo? Wala. Sanay naman akong mag-isa, Jiro. Anong gusto mong kainin? Para maka-order na ako. Nagugutom na kasi ako. Teo, nakakahiya naman sa'yo. Ikaw na yung bahala. Kahit ano naman kinakain ko. Sige, Jiro. Teka lang o-order lang ako. At saka kung gusto mo, maligo ka na. Mauna ka na. Maliligo din kasi ako mamaya. Sige, Teo. Salamat talaga. Siguro kung di kita nakilala, baka nakahiga na ako sa karton sa gilid ng daan. Jiro, hindi mangyayari yun. Teo, pre, alam mo, parang nakita na talaga kita. O baka kamukha mo lang. Kasi nung bata ba ako, di ko makakalimutan yung sinabi sa akin nung nakausap ko doon sa may malaking puno. May nakalibing daw doon, Teo. Tapos, nakatitig nga lang ako sa kanya habang sinasabi niya yun. Parang kamukha mo yun. Nasaan na kaya siya? Siguro, matanda na yun ngayon. Jiro, baka nga matanda na yun. Sige na, maligo ka na. Sige. Pero teka lang, Teo. Bakit salamin lang ang division ng CR? Di kita mo ako kapag naliligo ako sa loob. Hindi na lang ako titingin, Jiro. Baka busuhan mo ako, Teo.
Gagi. Bakit pa naman gagawin yung Jiro? Sige na, maligo ka na. Kaya naman, pumasok na ako sa banyo. Ala, kita ako sa loob. Nakikita ko din ang labas. Ayun, si Teo. Nakahiga sa kama niya. Habang nakapikit ang mga mata. Napakabait naman ni Teo. Tapos ang gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Yung pakiramdam na parang matagal na kaming magkakilala. Kaya ito, habang naliligo ako, may tila ba naalala ako sa madalas na laman ng panaginip ko. Nasa sinaunang panahon daw ako tapos may nakahawak sa kamay ko habang naglalakad kami sa napakagandang lugar na madaming punong kahoy. Kaya lang, kapag titingnan ko na ang mukha niya, nagigising na ako. Sino kaya yun?